Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. At kasama natin sa episode na to, syempre walang iba, pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito P or Teke Tito. At kami po ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas at kami po ang inyong more than twice a week. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Tito P, how's your life today, Tito P? Are you wet and dry like a vacuum? Sa ngayon, medyo basa pa rin pero hindi kasing lala nung mga nakaraang araw. Ayo, nitong mga nakaraan, well, I'm not really sure on when you will be listening to this kasi alam niyo naman kami medyo matagal kami maglabas ng episode. Pero nung time na ni-record namin to, kakatapos lang nung bagyo. And I hope safe kayong lahat. Yan. Uy, Tito P, shoutout nga pala kay Vin Buenagua na attorney Vin. Oo, si attorney Vin. Nagsiselebrate ng kanyang birthday ngayon. Saka happy birthday, attorney. Oo, si Marky na listener ng podcast natin. Happy birthday, Marky. Marky, miss ka na namin. Basketball tayo para matikman mo yung kita mo, Tito P? Titikman mo ba yung lakas ko? Nakita mo na ba yung highlight reel ko? Nakita ko nga, in-story mo yung basketball mo eh. Siyempre. Buzzer beater? Tangina, kailangan pakita yun. Pinaghirapan ko yun. Anyways. Tito P, speaking of pinaghirapan, nagbubunga ng pinaghirapan natin. Dahil yung last episode natin, yung unang episode natin ng Ako Ba Yung Gago? Natatandaan mo ba? Actually, nakalimutan ko na kung sino yung bida doon eh. Yung letter Bogart sender natin. Ay, si Bogart. Si Bogart ba yung letter sender? Si Bogart, so, lalaki pala yung unang... Actually, may nagre-reklamo nga sa akin eh. Pinapakinggan niya daw ng Lunes, tapos may regla pa siya. So, malamang mainit ang ulo ni ate girl na nakikinggan. At ang nakakatuwa, maganda yung feedback sa unang Ako Ba Ang Gago episode natin. So, kung yung unang episode natin si Bogart, itong episode naman na to, babae yung letter sender natin sa Ako Ba Yung Gago. So, medyo nawiwirdoan lang ako pero hindi siya yung usual market natin, Tito P. Pero sabi niya, basahin na lang natin yung letter. Ano bang mas prefer mo, Tito P, pag binabasa ko yung letter? Ita-translate ko na o basahin ko as is para si ate girl mismo yung napapakinggan natin? Basahin na as is para si ate girl. Sige. Sige, ito na. Simulan ko na. So, ito na yung second episode ng Ako Ba Ang Gago? At bago natin ituloy, thank you sa lahat ng nag-comment dun sa unang episode ng Ako Ba Ang Gago. Kung gusto niyo magpadala ng letter, machongchismisan@gmail.com. Pwede niyo padala doon. So, ito na. Ang pangalawa nating letter sender dito sa Ako Ba Ang Gago. So, magandang araw, Tito P, your Teke Tito, at Makoy Pare, your resident macho next door. So, tingin ko, Tito P, regular listener to. Alam na yung tawag sa atin eh. Yung mga alias-alias natin eh. So, ako nga pala, si Marisa, 25 years old, at matagal na akong nakikinig ng Machong Chismisan. Certified sexing chismosa po ako. Puta. Ayop. Yun yung hindi ko magets, Tito P. Kasi kung legit yung definition kasi nung matagal nang nakikinig, medyo mahirap i-define eh. Kasi kung 25 years old siya, 11 years na ang Machong Chismisan. Hindi naman ako naniniwala na 14 years old nakikinig na siya ng Machong Chismisan. Masyadong... Hula ko yung matagal sa definition niya, mga 5 years siguro. Pwede na, no? Pandemic. Pandemic. Siguro pandemic listener to. Madami kasing natuto ng podcast nung pandemic. Pero Marisa, thank you sa pag-antabay mo dito sa Machong Chismisan. So ito, sabi niya nga, gusto ko lang ikwento ang storya ko para malaman ko kung ako nga ba yung gago. So, 25 years old na nga daw siya at may trabaho... Nagkamali ako, sorry. 25 years old na ako at may trabaho na at masasabi kong kumikita naman ako ng sapat para sa sarili ko at sa pamilya ko. Okay? Tapos,
meron akong boyfriend. 3 taon nang tanda ko sa boyfriend ko na 22 years old at college student pa lang. Teka, Tito P, ilang taon ba ang graduation pag college ka? Diba, ako dati parang tatanda ko mga 21 graduate na ako eh. 22 ba? College pa rin? Oh. Okay. Baka 5-year course or baka medyo bobo, ganun. Oh. Ikaw, extended ka, di ba? Oh, pero 21 graduate ako. Oh. Teka, parang gago ka, Tito P, para sinabi mo bobo ko, ha? Gago. Hindi. Wait, 22 ako graduate. Tapos sinasabi nga. Sige. Tuloy natin. So, 3 taon daw yung tanda niya sa boyfriend niya, college student pa lang. 3 buwan pa lang kaming magjowa nang ipinakilala niya ako sa ate niya. Which I think, Tito P, saktong haba ng relasyon yun bago kayo pakilala sa kapamilya, no? O ikaw ba, pag nagkakajowa ka, napakilala mo kaagad sa pamilya mo? Depende. Depende kung gaano ka seryoso. O sige, pagpalagay na natin na kung seryosong girlfriend, sapat na ba yung 3 months? Sakto yun eh, no? Hindi. Wala sa tagal yun eh. Kung... Yeah. Pangina, parang ano yun, parang palusot ng lalaki na, hindi sa haba yan, it's the motion of the ocean. Putang ina. Hindi. I mean, alam mo naman kung seryosohan o hindi, di ba? Okay. Anyway, sige. So, agree tayong dalawa, 3 buwan is enough. Sakto para ipakilalang sa pamilya yung babae. Oo. Okay. Sige, tuloy natin. So, nakilala niya na yung ate. Mabait naman nung una at nagulat pa nga ako kasi kinuha akong maging ninang ng anak niya kahit na feeling ko masyado pang maaga para doon since 3 months pa lang kaming magjowa. Tito P, kung papakinggan mo yung wording, alam mo na kagad na may problemang parating doon sa ate kasi mabait nung una eh. Tangina, so parang nararamdaman ko na tong precursor dito sa letter na to. Pero, yun nga, yung sabi niya, ano yung sinabi niya dito? Mabait nung una, kinuha daw siyang ninang ng anak. Parang weird, ang weird nung ate, kung akong tatanungin mo. Kasi kung ikaw, baka kakilala mo pa lang na 3 months, kukunin mo na kagad na ninang para sa anak mo. Sketchy yun para sa akin. Kasi, again, maraming pwedeng mangyari in 3 months time. Saka, pag kukuha ka ng ninong-ninang, usually yung mga medyo matagal mo nang pinagkakatiwalaan na tao. O baka naman kasi natuwa lang sa kanya kasi nga may jowa na yung kapatid. Bigay naman natin sa... Pero tama ka, medyo kasi Tito P, ikaw ang ikaw ang magaling dyan eh. Total Tito P ka naman eh. I-describe mo naman sa amin pag Ninong P naman. Ano bang silbi ng ninong sa buhay ng isang bata, Tito P? Well, technically, ang misconception sa mga ninong-ninang is, kaya nga tinawag na godparents eh. Sila yung supposedly pwedeng mag-step in as second parents dun sa magulang. Yun naman talaga ang pinaka-purpose ng pagkakaroon ng godparents. Tama, agree naman doon. Kasi ako, weirded out ako kasi 7 years old ako, kinuha na kagad akong ninong eh. So, hindi ko pa masyadong ramdam yun. Yun yung una. Ikaw ba, Tito P, ilang taon ka una naging ninong? Very good question. Parang nasa na ako 21, gano'n. Puta, 21 ka unang naging ninong? Oo. Oh, okay. Siguro mahirap kayo. Hindi. Ito naman... Kasi wala namang mag-aalok eh. Hindi, sa bagay. Parang wala. Hindi, ako aminin ko naman, medyo may kaya kami nung nagsisimula kami. Kaya medyo, medyo takaw ninong yung mga panahon. Anyways, tuloy natin. So, nung kinuha nga daw siyang ninang nung kapatid nung jowa niya, doon na sila naging close nung ate niya. So, in fairness, maganda rin yung naging result kasi naging close siya dun sa hilaw na in-laws niya. Tama ka? Tama ba? Tama. Madalas siyang mag-chat sa akin tungkol sa bata. So, yun nga, naging close talaga sila. Minsan,
nagkikwento pa siya ng problema niya. Nung una, okay lang sa akin kasi iniisip ko, family ito ng boyfriend ko. Kaya kailangan makisama ako. Agree ka ba doon, Tito Pin? Kasi parang, kailangan mo ba kagad makisama doon sa pamilya ng jowa mo? Okay makisama, pero parang merong limits dun sa pakikisama Kasi, ewan ko kung sineseryoso niya yung pagiging ninong-ninang, parang masyadong mabigat na responsibilidad yung pagiging ninong. Considering na hindi pa ganun kalalim yung relationship nila. Kasi less than a year, naging ninang, tapos eventually nagko-confide na ng pagiging ng mga problema sa buhay. So medyo mabilis masyado, no? Pero para sa akin, ako naman parang naganda naman sa akin yun kasi eventually kung magkakatuluyan kayo ng jowa mo, magandang magkasundo kayo ng kapamilya ng jowa mo. Kaysa mas maganda na yun kaysa magkaaway, di ba, Tito P? Oo. Pero again, parang kailangan mag-set ka pa rin ng personal boundaries, ika nga. Sa bagay. Ay, tutuloy natin yung sabi ni ano pangalan ng letter sender natin, ni Marisa. Si Marisa. So, ito nga, pero habang tumatagal, ramdam ko na sumusobra na yung pagiging close. Hindi na siya tipong ate lang ng boyfriend ko. Kasi parang inaasahan niya na may obligasyon ako sa kanya. Yun, mukhang doon na lumalabas yung problema. Kasi, yun nga, parang may obligasyon na lumalabas sa kanya. So, Tito P, ito yung sabi ni Marisa, lumipas ang ilang buwan, dumating yung first birthday ng inaanak ko. Okay. Tapos, nag-message sa akin yung nanay niya. Ang sabi, pakinggan mo Tito P medyo malupit to. Mars. Tito P, sa history ng mankind, wala pang sentence na nagsimula sa Mars na may magandang pakong. Totoo. Putang ina, totoo yan. I can attest to that shit. Basta pag nakita mong Mars, may kama yan. Kasunod niyan, medyo kabahan ka na no? So nagkatotoo yun. So ito yung sabi, Mars, ninang ka naman ni Uno. I'm assuming Uno yung pangalan ng inaanak niya. So, sana. Tangina, yun yung konteksto ng kwento ninang ka naman ni Uno. Palambing naman. Ikaw na lang bahala sa venue or sa lechon. Parehas lang naman yun. 13K. Pili ka na lang. Na bad trip kasi ako, parang hindi na lambing. Parang utos yung dating. So, dun daw na bad trip si Marisa. Wait. Balik ulit tayo. Ilan taon na si Marisa? 25. Tapos magkano yung... Ang hinihingi is 13K. Ang hinihingi is 13K. Actually, sobrang ganda na na ibinalik mo doon sa edad Kung sa edad na 25, medyo madugo pa ang 13K dyan no? Oo. 13K. Ano ko na yan parang isang cut-off ko na yan Nung 25. Ngayong 40 plus ka na, isang lunch break mo lang yan, Tito P. Hindi, fuck you. Ang sinasabi natin, ng 25 tayo. Guys, kung alam niyo lang kung gaano kalaki sahod ni Tito P. 13K maning sa kanya. Pag nagkaanak ako, hihingan ko siya ng hindi lang pang venue, pati pang lechon, hihingin ko kay Tito P. Ganun kayaman si Tito P, guys. Tangina. Pero tama yung point ko, di ba? Para ibalik dun sa edad. Di ba? Magdidepende talaga sa edad Kung nasa edad natin ngayon, medyo papalag no? Agree ka ba doon? Medyo papalag? Kung inaanak mo? Depende kung gaano ka-close nung inaanak. Kung halimbawa, ako, mga inaanak ko, either kamag-anak or mga tropa ko na mga kababata ko. Yun, tama. Yung tipong pag naglabas ako ng 13K, hindi ako malulungkot. Hindi masakit.
Kumbaga, Hindi masagot. yan yung money you can let go para sa pamilya. Yan, di ba? Hindi para sa stranger. Iba yung pamilya mo na talagang mahal mo, humingi ng 10,000 sa'yo, at iba yung total stranger na humingi ng 50 pesos sa'yo. Sobrang Ito pa, iba. Meron ako idadagdag dyan. Kung mahal mo yun or someone na binibigyan mo ng value, hindi sila ang manghihingi sa'yo. Kusa mong ibibigay sa kanila. Kusa mo na parang may bayad na ba yung venue? Akin na yung venue. Oo. Parang si Willie Rebellion, bigyan ng venue, bigyan ng lechon, ganun. Ito yung pangungunahan mo na, yung inaanak ko, mag-birthday na. Saan ang venue natin? Baka pwedeng makatulong. Yung ganun. Hindi nga yung outright kasi parang ang yabang din ng una sa lahat, parang ang yabang ng dating pag sinabi mo ako nasasagot sa venue, parang in-undermine mo naman yung capacity ng magulang para magbayad ng venue. Tama. Ang pinaka-polite na paraan para magpresenta sa ganyan is, kumusta pala yung venue? Baka meron ako maaaring maitulong. Yan. Bilang ninong. Pero delikado yung ganun, Tito P. Baka hiritan ka bigla na venue sa Kalitson. Ikaw na bahala. Hindi. Either or. 13K lang naman yun. Putang ina. Dito masusukat kung gaano ka kagaling mamili ng kaibigan. Kasi natitiya ko, kung merong ang hihiritan ng ganun, hindi buraot yung ugali na sasabihin. Problema kasi dito, Tito P, hindi niya piniling maging kaibigan to. Yun nga. Yun yung sinasabi kong red flag kanina. Okay. Tapos ito nga, sabi nga ni Marisa, na bad trip kasi siya, na parang hindi lambing. Parang utos. Utos. Yun parang no choice na siya eh. Either pumili ka, venue o lechon, basta bibigyan mo ako ng 13,000. Parang ganun ang nangyari doon, di ba, Tito B? Exactly. Okay, tuloy natin. Sabi ni Marisa, halos mahulog ako sa upuan ko nang mabasa ko to kasi di naman biro yung 13K, mga sir. Talagang di biro yung 13K yun eh. Talagang mahulog ka sa upuan doon. Katulad ng sinabi ko sa'yo kanina. At her age, ganun kaagad ang hihilingin mo. Baka nga sarili niya, hindi niya magastasan pa ng ganun eh. Akala niya siguro, ganun lang kadali yung ganung klase ng pera. Ang bad trip pa doon, may kasunod siyang message, Tito. May kasunod siyang message mga macho at mga machong chismoso. Ang kasunod daw ng message, kailangan daw bayaran agad. Puta, may demand. Parang demand letter ito, pre. May deadline. Wow. Ano to, bangko? May deadline? May due date. As if wala akong sariling gastos at priorities. So, medyo natitrigger na si Ate Marisa. Pero in fairness kay Marisa, mukhang nakapagpigil pa siya. Oo. Kasi medyo maayos pa yung pakikitungo niya eh. Ito sabi niya. Nagsabi ako sa kanya ng maayos. Puta, sakto. Hindi kasi the mere fact na sa dating pa lang ng kwento, wala pa tayong reaction na nababasa eh. Kumbaga hindi pa siya pumapalag. Oo, kasi pag ganyan, pa lang, yung Mars pa lang, medyo na kaagad yun eh. Ba't tayo nagma-Mars? Anong meron? Yun. Medyo nakakatakot na nga. Madaming beses na ako natakot sa ganyan eh, yung mga Mars. Though, aaminin ko sa sarili ko na minsan ganyan din ako. Pag kasi ang taong gipit, kay Mars at Pars kumakapit. Though, again pare since ako kasi nanggaling ako dyan sa scenario na yun, hindi ko sila masisi. The mere fact na lumapit sila sa'yo, ibig sabihin desperado na yun. Kaya lang iba kasi yung atake nitong si kumare niya eh. Anyways, eto, tuloy natin. Nagsabi na lang ako sa kanya ng maayos. Ang sabi ko, ate, hindi ko kaya yung ganyang kalaking halaga. Pero gusto ko naman tumulong. Baka pwedeng cake or souvenirs na lang ang iambag ko. Which I think, Tito P, is
one of the best answers to this dilemma. Ang ganda nung pagkaka-deliver niya. Napaka anong tawag dito? Napaka-polite. Polite. Tsaka respectful yung niya yung pagkakasabi niya. At the same time, kumbaga parang hindi ko kaya yung hinihingi mo sa aking amount. Pero in my capacity, ito yung pwede kong itulong sa iyo. Sa call center may tawag diyan eh. Kiss and kick method. Pero dito sa ginawa niya, baliktad. Kinik niya muna na hindi niya kaya, pero nag-offer siya nung kaya niyang ibigay. Pero usually nauuna dapat yung kiss muna para hindi masyadong masakit. Siya compromise, negotiation or compromise techniques eh. Pero Tito P, dito sa na to, kunwari dito natapos yung letter. Bigyan muna natin ng sino ba ang gago dito sa up to this point? Ako ang gago dito si malinaw naman Malinaw. Si Marisa ang gago dito dahil hindi niya binigyan ng 13K. 13K di kaya. Magtrabaho ka kasi. Kung inayos-ayos mo yung pag-aaral mo nung college mo, di magandang sahod mo ngayon. Yung 13K, barya lang. Gano'n. Pero sige, to be serious, syempre ang gago sa puntong ito. Si ate. Ano maganda pa? Ate na lang para safe. Wala naman kasi binigay. Tagin lang nating ate girl. Sige. Ito, tuloy natin. Sinabi ko rin to kay Charles. Yung boyfriend ko. So, si Charles, yung boyfriend niya. Umaasa ako na kakampihan niya ako. Pero laking gulat ko sa sinagot niya. Ang sinagot ni Charles sa akin, pagbigyan mo na si ate, wala pa kasi akong pera. Alam mo namang estudyante pa lang ako. Doon, lalo akong nainis. So, tingin ko, Talaga? Kahit ako eh. So nadagdagan ba yung listahan ng gago natin? So, dalawa na silang gago dito. Hindi kasi, una sa lahat, beggars can't be choosers. Sabagay. Bilang estudyante, hindi ka pwedeng, una sa lahat, ikaw pa yung may ganang magsabi sa girlfriend mo, ikaw na walang trabaho, hindi mo alam kung anong pakiramdam na paghirapan yung kikitain. Ang sakit naman nun, Tito B. Hindi, ang sakit naman sampalin na wala kang trabaho. Naramdaman ko ng mawal ng trabaho, masakit yun. Lagay natin sa ganito yung mga panahon na nag-aaral pa ako at yung girlfriend ko that time, yung nagtatrabaho. Okay. Hindi ka pwede, alam mo yung kung saan siya magyaya, pupunta ako. Na-appreciate ko na siya yung gumagastos. And at the same time, ako pa nga yung nagsasabi na huwag ka masyadong magastos kasi una sa lahat, pera mo yan. I would rather na mag-splurge ka sa sarili mo. And ako, sabit lang ako dito kasi wala pa akong ambag eh. Kumbaga sa akin, kahit pa paano, syempre yung pride mo, paiiralin mo pa rin eh. Pero Tito P, ang ganda ng punto mo. Sakto pala na ikaw ang kasama ko sa episode na to. Bilang isang boyfriend na walang trabaho at may jowa na may trabaho, paano ka bumabawi noon? Kasi ano yun, parang given ba na pag nagde-date kayo, mas malaki yung ambag niya, minsan siya yung sumasagot? May instance na gano'n na siya yung nandilibre? Yan nga. Ako kasi, pinalad ako na galante yung girlfriend ko that time. Yung ex mo. Shout out na maaari siyang nakikinig. So shout out sa'yo. Itago natin sa pangalang. Itago sa pangalang. Ano? Hirap Sugar Mama. Sugar Mama. Hindi. Basta, yung time na yun, siya, galante siya, na siya pa yung namimili na kumain kami sa mga medyo upscale pa ng mga kainan. Na parang ako, okay na tayo sa ganito. So, maiyahan tulad natin siya kay Marisa? Oo. Hindi, maiyahan tulad natin siya sa bakla. Joke lang.
At yun ang isang magandang trait ng mga kapatid nating LGBTQ, Oo. di ba? Galante. Di ba nga may term? Hindi ko alam kung this would be taken negatively. Di ba merong term na kung magmahal ka para kang bakla? Merong term na ganun. Kasi nga, ang ibig sabihin daw nun is all out pag nagmahal ka na parang bakla. Di ba? Sabihin ko, pag nagmahal na parang bakla, may pamotor. Hindi, yun nga eh. Kasi nga, all out ka magmahal. Oo nga, yun nga. Should it be taken negatively ba pag sinabing nagmahal ka ng parang bakla? Parang, siya double-edged sword siya. Pwede siyang positive in a sense na galante, pero pwede mo rin siyang masabing negative kasi in a way parang nagpapakatanga ka rin in a sense eh. Okay. Ay, nako. Ito, sabi ni Marisa, sa halip na lalo akong nainis, sa halip na unawain ako, para bang ipinasa pa niya sa akin yung responsibilidad niya sa pamilya niya. Tama nga naman yun. Pinasa. Hindi parang. Talaga may pinasa sa kanya yung responsibilidad sa pamilya niya. Wow, bilang estudyante, ikaw pa yung may ganang magsabi sa akin na ano. Ikaw ba, Tito Pin, nung estudyante ka, tingin mo, sasabihin mo yun doon sa jowa mo? Hindi. Hindi ka naman kupsi. Oo. Ang sa akin lang, buenas lang ako na may kusa yung yung girlfriend ko that time. Na ako pa nga yung nagsasabing, uy, parang mahal dito. Medyo, hinay-hinay muna tayo sa gastos. Ito nagiging feisty na si Marisa. Para bang kasalanan ko kung bakit di siya nakakatulong. Pero hindi ko alam, hindi niya kasi sinabi dito sa letter kung sinabi ba niya yun dun sa jowa niya. Pero kung sinabi I would prefer na sabihin. Mas maganda yun na maging open ka. Kasi ang relationship dapat open kayo sa isa't isa eh. Yeah. Mm-hmm. Okay, tuloy natin. At Tito P, Makoy, ito pa ang pinakamasakit. Yung gagong ate niya, diretsahan pa akong tinakot. Kita mo sa akin sa'yo, medyo lumalabas na yung sungay ni Marisa, tinawag ng gago yung ate. Oh, eh. Pero pag narinig mo yung sinabi ni Marisa, masasabi mo rin tong sinabi na gago. Alam mo kung ano sinabi? Ano? Pang pelikula, pre. Pang pelikula. Kapag sige. hindi ka nagbayad, paghihiwalayin ko kayo. Wow. Baka Tito P, baka sabihin mo, anong karapatan nung ate para paghiwalayin sila? Sa akin lang, mas maganda yun. Mas maganda ito yun. Yung karapatan daw nung ate. Ako nagpapaaral kay Charles. Kaya dapat, sumunod siya sa lahat ng sinasabi ko. Up to this point, consistent na ang gago dito sa storya na to, yung pamilya nila Charles saka yung ate niya. Hindi, tsaka sa akin kung ikaw bilang babae, alam mo nang nasa disadvantage ka pag ikaw yung abonado. Tama. Kaya sa akin pabor pa yun. E di paghiwalayin mo kami. Baka after nito magka-jowa na ako na may pera. Pag-iwalay mo kami, maghanap ako ng jowa ngayon pero tapos walang ating kupal, di ba? Walang ating kupal. Yung tipong siya pa yung pakakainin ng pamilya, hindi yung siya yung magpapakain. Kaya na easy ditch yan eh. Pero medyo gago rin dito si Marisa kasi di pa niya iniiwan eh. Hindi. Tanga yun. Hindi gago yun. Ang gago yung side ng ate. Thank you. Sabi na sa'yo, malapit na tayo mag-rebrand eh. Dapat siya eh. Ano yung bagong rebrand natin? Hindi, ang tanong dapat dyan, ako ba ay gago o ako ba ay tanga? Pwede. Tingnan natin sa mga susunod na letters natin. Sabi ni Marisa, nung sinabi daw yon, nasaktan daw siya ng sobra sa sinabi. Malamang nasaktan ka! Okay, tuloy natin. Gusto ko sumigaw. Gusto kong ipaglaban ko yung sarili ko. Pero dahil mahal ko si Charles, putang ina, gwapo ni Charles. At ayaw kong mauwi sa hiwalayan, pinili kong kainin ang pride ko. Tang ina. Laki siguro ng titi nito si Charles. Ang gwapo eh.
Pink pero, siguro nipples nito. Kinis siguro ng balls nito. Isipin mo, pre, binalahura ka na nung kapamilya nung jowa mo. Inisip mo pa rin na mahal mo si Charles. Ikaw, Tito P, kung ikaw si Marisa, hindi ka pa ba makikipag-break kay Charles? may pag-break na ako sa ampas lupa, putang ina. Sabi mo, sa'yo na yung kapatid mong walang trabaho. Tangina, 13,000, wala kang pambili ng venue. Anong magiging kinabukasan ng anak ko dito? Yun eh. Dapat medyo forward thinking tayo, Marisa. Hindi, pero kampihan naman natin si Charles. Wala pa nga kasing trabaho si Charles. Hindi, pero yung ate niya, hindi ibig sabihin pamilya silang mahirap. Walang palitada yung bahay niyo. Tangina yung ate mo, walang pera, pinapag-aral ka, walang pambili ng pangbayad ng venue. Tanginang mentality yan. Yun nga, actually pwede nang pang-counter yun eh. Ako nagpaparal sa may pang-aral ka, wala kang pambili ng lechon, pakiw. Wala ka pala pambili. Magpaparty ka, wala ka pang venue, wala ka pang lechon, sa akin ka pahingi. Gago. Tapos yung kapatid pinag-aaral pala sa PUP, putang inang. Uy, teka, binabawi ko yung tao ko. Ano problema sa nag-aaral sa PUP? Hindi. University ka, ano yun? Anong tawag doon? State University yun. Kasi mura ang tuition sa PUP. Okay. Ang point ko, hindi para i-down ang PUP. Makapasok doon. Matatalino tao doon. Kailangan matalino ka para makapasok doon. Yun nga yung trade-off. Definitely hindi makakapasok si Charles doon kasi bobo si Charles. Hindi, pero again, hindi natin minamalit ang mga taga-PUP. Ang point ko doon, kung mayabang yung ate niya na pinag-aaral yung kapatid niya, pero pag tinanong mo kung ano eskwela, tangina, mistulang scholar naman yung kapatid mo dahil miscellaneous fee lang yung binabayaran mo. Okay, tama. Agree ako dyan. Agree. Alam mo ba anong ginawa ni Marisa pagkatapos nun? Kinagat nga daw niya yung pride niya, di ba? At dahil mahal niya si Charles, nilabas ko yung 13K at nagbayad ako. Pero, may pero, Tito P. Naka-ready ka na eh. May pero. Sige. Pakinggan mo muna yung pero. Wala akong balak manahimik. May plano. May plano, pre. Wala siyang balak manahimik. Wait. So, parang, hirit ko lang to. Ano. Tanga. Nagbigay ka sa 13K eh. Naglabas ka pa rin ng pera tapos nag-ingay ka. Anong may tutulong nung ingay mo? Tingnan natin baka naman. Kasi meron kasi mga, ang tawag dyan, Tito P, may mga instant kasi na nagpapatalo ka sa battle para manalo ka sa war. Baka yun yung balak niya. Ito 13K. Uwa! Tapos ingay lang ang puta. Hindi. Pakinggan mo muna kasi kung ano yung sasabihin sige. niya. Ikaw naman, dinidistrap mo si Marisa. Pakinggan mo kung ano yung sasabihin niya. Sige, okay. Siguro doon yung maganda to, putang. Sa halagang 13K. So, asa na ba yun? Nilabas ko yung 13K at nagbayad. Wala akong balak manahimik. Ang masakit dito, Tito P, hindi niya sinabi kung ang sinagot niya yung venue o yung lechon. Doon ako bad trip. Ito na. Dumating yung mismong binyag at birthday ni Uno. Ito yung scenario, guys, ha. Ito yung scenario. Nandun lahat ng pamilya, kaibigan, at bisita. Tayo na, medyo tumiteleserye ito, Tito P. Kompleto. Pamilya, kaibigan, at bisita. So, sa bisita, kasama na rin yung mga workmates, kung sino-sino pa, di ba? Bilang ninang, binigyan ako ng pagkakataong mag-message dun sa inaanak ko. Okay. Ito na yung ingay na sinasabi. Tanga pa rin kasi, wait. Behind enemy lines kay. Mali rin pumili ng away itong si Marisa eh. Babalik tayo sa tanong kanina. Hindi siya gago, pero tanga siya. Oo.
Parang, ito lang parang ito yung nakikita ko eh. Ito yung analogy ko dyan eh. Parang sinabi kong matapang ako. Pumunta ako sa gitna ng tondo. Tapos, tsaka ako naghamon ng mga ng mga siga doon. Yung tipong kuyog ako, tas wala akong kawala. Tapos may dala kang 13K. Oo. Yung tipong wala sa wala sa lugar yung katapangan mo eh. Sige. Teka, asa na ba tayo? Ayun, binigyan ako ng pagkakataon na mag-message sa inaanak ko. Kaya uno. Ito yung sabi niya sa akin, nanginginig daw siya, Tito P. Nung hinawakan niya yung mic, nanginginig siya, pero matapang siya. Ito daw yung sinabi niya. Puta, ito na pre. Nakikita ko yung sinabi. Medyo pang pelikula. Ito si Marisa, ewan ko, ini-adjust tayo nito, pero pang cinematic yung mga hirit niya eh. Ready ka na ba, Tito P? Ready na ako. Test mic. Grabe yung request ng mami ng batang ito sa akin. Akala yata niya ATM ako eh. Sana paglaki mo, hindi mo makakuha yung ugali ng nanay mo na mahilig mang pressure at manghingi. Okay. Yun yung sinabi ko. Tahimik lahat ng mga bisita. Kitang-kita ko yung gulat sa mata ng mga tao. So yun yung sinabi niya, Tito P. Sulit ba yung 13K? Hindi sulit. Hindi sulit. Hindi ka ramdam yung sulit doon. Nalulungkot lang ako doon. Bakit ka nalulungkot? Ang nagbayad ka ng 13K para mag-drop ng ganong linyahan. Not worth it. Ay, teka, Tito B. Not worth it ba? Not worth it? Not worth it. 13K pa rin yun eh. Teka, may dinagdag pa siya. Dinagdag pa siya. Ito sabi, kitang-kita ko yung gulat sa mata ng mga tao, lalo na sa kupal na ate ng boyfriend ko. Pero di pa ako tapos, Tito P. Di pa ako tapos, Makoy. Pagkatapos nun, nag-message naman ako sa pamilya niya. In-address ko yung pamilya niya. Sabi ko, sana po, na-enjoy niyo yung lechon. Ayun, so nasagot na Tito P yung tanong kung ang binayaran niya, venue o yung lechon. Lechon yung sinagot niya. Sana po, na-enjoy niyo yung lechon. Ako po kasi ang bumili niyan eh. Pressure po kasi ako ni ate na ako magbayad. Sabay ngiti, sabay nilaglag ko yung mic. Puta, nag-mic drop pare! Nag-mic drop! At tuloy na akong umalis ng venue. Tangina. Medyo Tito P. Yung, the whole story para sa akin, gago yung ate. Hindi naman nagbabago yung opinion ko na gago yung ate. Pero dito sa part na to, medyo gago na si Marisa para sa akin. Walang dating eh. Kasi ako, ang rason ko, kaya parang nagagaguhan ako kay Marisa dito. Oo, ginagago ka nung pamilya. Ni ate, saka ni boyfriend. Kaya lang, technically, event yun nung inaanak mo. Na parang magiging memory nung event nung inaanak mo na walang kinalaman dun sa away nyong magkumare is yung pagkukupal mo during that event. So para sa akin dun sa part na yun, medyo gago yung ginawa na yun. Ikaw, ano opinion? Warranted ba? Warranted? Oo, tsaka kung ikakasulit ng 13K. 13K is 13K. If I get my money's worth, might as well. Dahil sa 13K, kailangan masulit ang 13K natin. Oo. Lugi pa nga yun. Masyadong maliit pa yan para sa 13K. Pero okay na rin. Kung magkokos ng konting trauma sa bata yun,
might, ano na rin yan. Hindi, in fairness, tingin ko hindi naman magkakos ng trauma sa bata kasi 1-year-old pa lang eh. Yun Hindi nga naman yun yun eh. nangyayari. Mas subconscious nga yun eh. Mas bumabaon nga yun eh. Kami na malay ng bata doon. Yun nga yun eh. Yung, sabi nga nila sa psychology, yung mga childhood trauma, yun yung mga bagay na hindi mo naintindihan ng bata ka pero nagmamanifest somewhere pagtanda. My point. So, feeling ko pag tanda-tanda ng bata, medyo may allergic siya sa mga binyag. Oo. Pag pumupunta siya ng mga binyag, nagme-message yung mga ninang, umiiyak siya, hindi niya alam kung bakit. Allergic siya sa salitang Mars. Pag sinabing Mars, hindi ko alam, naiiyak ako sa salitang Mars eh. Tsaka sa lechon, pag nakita siya ng lechon, tatrauma siya. Nagpi-PTSD siya sa lechon. Hindi ko alam eh, takot ako sa lechon eh. Teka, tuloy natin. Sabi ni Marisa, ngayon, ramdam ko na di ako welcome sa pamilya niya. Malamang! Malamang! Ramdaman mo yun! Tagina, nagdrama ka sa binyag nung panganay nilang anak eh. Ito kung may masasuggest lang ako kay Marisa. Dapat pag mic drop mo, diretso break na dun sa boyfriend mo para medyo lasting na yung Kukupal ka na rin lang eh, hindi go out with the bang ka na. Teka, tuloy natin yung sinabi niya. Ngayon, ramdam ko na di na ako welcome sa pamilya nila at di na ako binabati ng ate niya. Malamang. Malamang. Tawagin mo ba naman sabi, payuhan mo ba naman yung anak niya na wag makuha yung ugali ng nanay niya. Mahilig mag-pressure at manghingi. Paglaki mo, wag ka sanang kasimburaot ng nanay mo eh. Technically, yun yung sinabi. Sabihan mo ako ng ganun, sabi niya yung nag-anak ko, malamang di kita batiin eh. Pero again, sa akin maganda yung ganung mic drop pag habang pinaparod mo kumakain ng lechon yung mga tao para lang ipamukha sa kanila. Pero yun nga, pag mic drop mo, sabay iwan dun sa boyfriend. Tama. Kumbaga parang na yun, yung 13K na yun, mo na yun, farewell money mo na yun. Tuloy ko. Hindi na ako binabati ng ate niya at parang may lamat na din ang relasyon namin ng BF ko. Malamang. Again. Dapat should have retired while you were winning. Marisa, pakinggan mo to galing sa mga tito mo na dapat dun pa lang Pero ito. Parang may lamat na din yung relasyon namin ng BF ko. Madalas niya akong pagalitan dahil sa ginawa ko. Well, yung pagalitan, siguro sa akin once is enough. Pag paulit-ulit, mali na talaga. Doon bumalik yung pagkagago nung dumagdag sa pagkagago nung boyfriend yun eh. No? Di ko nga alam bakit Ang sabi niya, sobra daw ako at di na ako kailangan magpasaring sa harap ng maraming tao. Pero feeling ko, nakabawi ako. Matagal akong nanahimik, matagal kong kinimkim yung pressure at umiyak ako. Ngayon lang ako nakahanap ng pagkakataon na ipaglaban yung sarili ko. Ito na yung tanong niya. Ang tanong ko ngayon, nasobrahan ba ako or tama lang ba yung nagawa ko para di nila ako matake for granted? Tito P, Makoy, ako ba yung gago? Yun. Doon natapos yung story ni Marisa. Well, una, mag-thank you tayo Marisa kasi nag-share siya ng story niya. Salamat sa kwento. Tingin ko na na trauma din talaga tong si Marisa. Ano ba? Paano atake natin dito P? Straight up ba na walang candy coating o kailangan may candy coating tayong konti? Wala nang candy coating. Wala nang sugar coating na. So Marisa, tanga ka. Tanga. Kasi nagbigay ka pa ng 13K. Wala kang pinag-iba kay Bogart. Si Bogart, yung mga, ang pansin ko sa mga nagle-letter sender sa atin, Tito P, umi-statement pa muna, pero yung statement nila walang kwenta. Si Bogart,
pinahatak yung kotse. Kung di ka ba naman tangat kalahati, Bogart, pinahatak mo yung kotse, saka ka nakipag-brake. Ito namang si Marisa, nag-mic drop na, hindi pa nakipag-brake kay Bogart. Pagkatapos siyang sabihan na bayaran na lang yung 13K, tanga ka. Pwede kang hindi gumastos ng 13K to begin with eh. Exactly. Gago ka ba? Gago Hindi. ka ba, Marisa? Slight? Para sa akin, slight ha? Slight. Sa akin hindi. Dahil Warranted lang naman sa, yung ano eh. dahil dun sa eksenang ginawa niya, para sa akin, medyo gago yun. Sa'yo hindi? Pero, Sa'yo hindi? Hindi. Ano lang yun, parang nag-retaliate ka lang eh. So, okay lang yun. Fair game para sa akin. Fair game pa rin. Pero, yung sa ako ba'y gago? Hindi. Ako ba'y tanga? Tangang-tanga. Doon ako medyo... Kasi ang dami mong pwedeng gawin sa senaryo na to. Una pa lang yung nagsabing Mars eh. Sana sinabi mo, pwede mo na kaagad. Uy, Mars, hindi ko gusto yung tabash ng dila mo, ate. Tang nakakarinig ako ng Mars, hindi maganda yung sumusunod dyan. May very eager mother. Just ang kasunod lagi ng Mars, hindi Jupiter eh, no? Pautang. Or in this case, pakibayaran naman yung venue. Either either pautang o pakiabono. Hindi, pero yun nga, Marisa, sana kung nasan ka man ngayon, I hope you're feeling better. Pero yun nga, sa tanong mo kung ikaw yung gago, si Tito Makoy mo ang sabi slight dahil nasira yung event ng inaanak mo. Inaanak mo pa rin kasi yun eh. So medyo slight gago. Pero medyo agree din naman ako dun kay Tito P kasi warranted. Kaya lang yun nga, yung inaanak mo tuwing makakakita ng lechon, iiyak na lang siya mag-isa dahil traumatized. Sabi nga ni Tito P, nakaka-trauma daw sa mga bata yun. Nakaka-trauma yun. Pero legit study ba yun, Tito P? Oh, legit yun. Yung mga childhood trauma galing sa mga sa mga experiences ng bata. Maaaring hindi niya na-absorb yung mga nangyayari, pero na-perceive niya yung mga nangyayari sa paligid niya. Ay, nako. So yun po mga kaibigan ng ating latest episode tungkol sa Ako Ba Ang Gago? So, yun nga, Marisa, sa opinion ko, medyo slightly gago ka lang, pero more on tanga ka. At sa opinion ni Tito P, hindi ka gago. Tanga lang talaga. Tanga lang talaga. So, kailangan i-work on mo yung pagiging tanga mo dyan. Wow. Pero alam mo, Tito P, kung sino mga iba pang hindi tanga? Sino? Yung mga kaibigan nating podcast yan, Tito P. So, kung nagustuhan nyo itong episode na ito, pakinggan nyo yung ibang kaibigan nating podcast. Nandyan yung Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Mimiology Podcast, 25% Podcast ni Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, Tatay Hood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, sa Konichi Mates Podcast. Tapos, pati yung Minimum Wage, Maximum Wage Podcast nila, Papi Jeps Galion, syempre, supportahan nyo rin yung mga yan. Syempre, nandyan din yung mga Patreons natin, si Cujo, si Olayo Sinpri, Kay Gandahan, si Dar Almeda, Wilbert Asawa ni Beng, si Darwin Buswego, si Jimbo, si Jason Bonsa, si Jun Magpuyo, si Aiser Patalen, at syempre ang patron ng mga patron, si Miss Len Mackenzie, at Tito P, alam mo ba, may bago tayong Patreon, walang iba, syempre si Ikes. After how many years, ngayon niya lang naisipan mag-Patreon. So thank you ng marami. Thank you ng marami, Ikes, at sana huwag mag-decline yung card mo para mayaman ka naman, Ikes eh. So alam ko hindi mag-decline yung card mo. So thank you ng marami sa pag-join sa Machong Chismisan. At syempre, kasama natin sa Healthy Living,
ang The Freshness by Ketorific PH. Check out nyo sila sa Instagram, check out nyo sila sa Facebook, o kaya kung may Grab app kayo, check nyo sila at kung nasa Metro Manila kayo at magpa-deliver na kayo ng mga Ketorific goodness. Tito P, may gusto kong batiin? Ano lang, yan, happy birthday ulit kay paring Marky at saka kay attorney. Ayan. Happy birthday, Mark, saka kay attorney. At yan po, again, thank you ng marami kay Marisa sa iyong letter. Sana wag ka magtampo sa payo sa ng mga tito. Pero, hindi, wala pala tayong binigay na payo. Sinabi lang natin kung gago siya o hindi. Ang payo namin, Marisa, don't be a doormat. Tsaka meron pa may pahabol pa akong message kay Marisa. Ano? Follow mo ako sa akin social media account sa IG Tito__P. Sorry. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin natin pinakamabangis, pinakamalakas si Tito P na lagi nagsasabing honesty is the best. At ako naman, si Makoy Pare, your showbiz bro. Kung nga pala guys, subscribe na rin kayo sa Patreon namin. It's patreon.com/machongchismisan. Ako nga po pala si Makoy Pare, your showbiz bro, na lagi nagsasabi, lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.